Okay, good evening. Paminsan-minsan na lang ako magba-vlogs kasi I'm busy. Lagi araw-araw umaalis at nagpaplano para sa darating, para sa mangyayaring gera versus China. Kaya natin. Pero hindi pwede natin gawing tawa ito. Dahil kung mangyari man yan, so, kinakailangan natin ang sambayan ng Pilipino ay nakahanda. Kaya nga nung April 9, nung nasa libingan na kami ng bayani, tinitingnan namin ang dami ng mga bayani dito sa libingan ng bayani. So tayo rin, para malibing tayo sa libingan ng bayani, maging bayani tayo para sa ating bayan. Sabi ko nga kay General Survivors, sabi ko, sir, kahit wala na tayo sa serbisyo, ipagpatuloy pa rin natin ang pagserbisyo at paghahanda natin. Kasi nagtitrigger na nga yung girian ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard at saka ng Chinese Coast Guard. Ano? So, paghahanda natin. Even though hindi man mangyari, but we are always prepared. Ganon. So, napagkasundan namin ni General Survivor na mag-organize lang kami ng aming pwersa. Sabi ko sa kanya, sir, mayroon kaming pwersa. Before the election, supported Bongbong Marcos, we have more or less 6 million members of the Vanguard of Democracy. Vanguard of Democracy. Ang bilis, dumami kami noon. Biglaan eh. Kasi nga, susuportan si Marcos. Ang karamihan doon siguro na mga sumali ay talagang gusto nilang tulungan ang makabangon ang Marcos. Kaya siguro ganoon ang mga katwiran nila o kaisipan. At pangalawa, dahil nga susuporta tayo kay President Marcos, ang inaakala nila na magbibigay ng pera. So, yun ang nasa isip nila kasi ang akala nila, ang Marcos mayaman. Noong panahon nila yon. Pero ngayon, naghihirap nga sila. Kaya nga nag-aantay lang sila ng donation, yung eleksyon. Yung eleksyon. Naghihintay sila ng donation. Ang bawat, yung karaban nila ba? Karaban ba yun? Tama, karaban. Ang pera actually, halimbawa, for example, pumunta sila ng Bulacan. Ang sasagot doon, yung manager ng Pure Gold ng Bulacan. Siyempre, pag nanalo, ang kapalit doon, siya yata ngayon ang in charge sa yung mga laro. Kalimutan ko na ang tawag nun. Ayun na nga. Kalimutan ko. Hindi kasi mahilig magsugal eh. Pagkor. Parang siya yata. Siyang pumosisyon. So lahat na pinupunta ni President Marcos noon, tinatawagan niya na suportahan niyo kami at babawi ka rin. Okay? So much for election. Pero kung gaano kabilis, gano'n yung kabilis nawala sila. Almost, dahil ang akala nila magbibigay. Pero so far, wala pa na. Pero may narinig na ako ngayon mga plano ng ating Pangulong Marcos sa mga kapaligiran sa bawat sulok ng Pilipinas. Narinig ko ng pangalan ng Marcos. May mga project siya ng mga housing. So narinig ko na ng pangalan niya housing dito sa parte ng Rizal, lalo na sa Taytay. May mga maluwang na lugar dyan na magkakaroon ng housing. So, at saka yung sa Baras ba yun? Baras, oo. Maluwang ang kabundukan pa ng Baras, kaya gagawing housing ang kapaligiran nun. So, yun yung pinaganda natin. Okay. So,
Ngayon, kanina lang, nag-organize na ako initially na mga magiging member ng aking paaro. Ano ba yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. So, ibig sabihin, itong paaro na ito, independent army ito. Pero kaya nga lang, affiliated siya sa army or sa RESCOM. Sa Reserve Command, affiliated siya. Kaya lang tinawag na Philippine Army kasi directly yan sa army. Kasi kung sakali, ano pa RESCOM kasi kung sakaling kaya, hindi naman kayang i-manage ng ibang unit. So, under RESCOM pa rin siya. Direct siya under ng Reserve Command. Ngayon sa Taytay kasi under kami ng it's either sa Region 4A or sa Rizal Province. Depende sa sitwasyon, ano? Okay. Ano ba ang requirements bilang isang paaro unit, ano? Base yan sa Republic Act 7078 kung hindi ako nagkakamali. Nandoon nakasaad yan ang mga alintuntunin sa mga reserve unit. Kami na mga reserva officer ay pasok kami doon sa sinasabi kong batas. Katulad halimbawa yung mga senador, sino mga senador na mga reservists, si Vice President Sara Duterte, si Colonel in the reserve unit, ano? Sino pa yun nanood? Basta marami sila, maraming mga local leaders na reservists, ano? Okay, itukoy natin ang magiging ranggo ng isang reserve unit officer, what I mean. Ang kailangan sa reserve officer sa individual profession, pag ikaw professional graduate, baccalaureate degree graduate, ang ranggo mo initially second lieutenant as commissioned officer, ano? Now, if you are serving the government for almost how many years, you will be commissioned in accordance to law. In accordance to year. Ang timing grade kasi ng officer, para alam ninyo, ang second lieutenant up to 3 years. Pagdating nyo ng 3 years, automatic ito ma-promote ka kung wala kang pending case, ano? Pero ngayon kasi meron ng mga point system. Pero ang basic requirements sa taon, pag dating mo ng 3 years in the service, it's either you are a reservist or regular 3 years. Then after 4 years, you will be promoted to captain. Ano? So that is already 7 years. Once inabot mo yung 5 years, ano? Inabot mo yung 5 years from 7 years, 5 years. So ibig sabihin, 13 years. More or less 13 years, magiging major ka. So, major ka na. So, you already earned 13 years. Another 5 years or 4 years, you will be promoted to Lieutenant Colonel. So, plus 4, 3, 17 years. You are already 17 years in the service. You will be promoted to, after 17 years, 4 years kasi yung pan, you will be promoted to full colonel, 5 years. So plus 5 years, 17, 22 years. More or less 22 years, you will be for Blitz colonel. After 22 years, in 2 years time in grade, you will be promoted to Brigadier General. Brigadier General. For, sabihin natin 3 years, 4 years. 3 years.
You will be promoted. So meaning plus 22, 3. You reach 25 years in the service, magkakaroon ka ng star. Depende sa sitwasyon. Basta malapit ang taon yan. So yung promotion to another rank, it's either 6 months, 1 year. Depende sa designation mo na. Kung ang designation mo, nalagay ganito, from 1 star, I'm sorry, napagsakan.